Lukas, unang kabanata. Kagalang-galang na Teopilo, marami na pong nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula ay nakasaksi nito at nangaral ng magandang balita. Kaya matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo buhat sa pangkat ni Abias ng pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil paog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang nahirang na magsunog ng insenso. Sa oras ng pagsusunog ng insenso, pumasok siya sa templo ng Panginoon habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa Panginoon nilang Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." sinabi ni Zacarias sa anghel, Paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Sinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita, kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. At napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Sabi ni Elizabeth, Ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao. nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Paglapit ng anghel sa dalaga, binati niya ito. Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos.
Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y birhen. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat ang kamag-anak mong si Elizabeth ay mahod? Gayunmay naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Kahit na siya'y matanda na dahil walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, iniwan na siya ng anghel. Hindi nagtagal, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating niya, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sangkol sa aking sinapupunan. Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya itong kanyang apang alipin. Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng tao dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Siya'y banal. Ang kanyang habag ay para sa mga taong may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ikinalat niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalalang ito'y kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Tumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nagalak ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya'y pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang 1 linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, Hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung anong ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagpuri sa Diyos. Sinidla ng takot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita. Ano pa't naging tanong nilang lahat? Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel.
Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa pinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Naililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niya na kahahabagan ng ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Sinumpa niya sa ating ninunong si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw na anak ko ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel.